We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 219. I feel led of the Lord to discuss more about the end-time prophecy because many people were misled by what we call the September 23 rapture scandal, and He is directing us to study this topic. Alam po ninyo, noong nakaraang September 23, marami ang napaniwala na rapture na. Kaya tinalakay po natin ang iskandalo po na ito. At ako po ay nililid ng Panginoon na magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy na pag-aaral sa paksa po na ito para maiwasan ang anumang kalituhan sa usapin po ng end times. Marami po kasi ang nagtuturo nito at kung minsan ang iba po ay mapangahas. Ang iba po ay parang nagtuturo na alam nilang lahat, pati ang petsa ng rapture o kaya ng second coming. Nais ko pong linawin sa inyo mga kabiyaya. Pag tinalakay po natin ang usapin po na ito, atin po itong sinisilip mula sa perspektibo ng biyaya. That is why we are going to start a series of study, End Time Prophecy from Grace Perspective. Lilinawin ko po mga kabiyaya, aaralin po natin ang End Time Prophecy from Grace Perspective mula sa pananaw ng biyaya. Kailangan maging malinaw paano po ito tinitignan mula sa pananaw ng biyaya. Maaring may mga nagtuturo ng iba tungkol po sa subject na ito. But I can assure you that we must look at this subject from grace perspective. At ako'y naniniwala, we need to study this in the light of the finished work of Jesus Christ under the grace perspective. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa papuri at pagsamba. Mula sa ikaibutura ng aming puso, kami sumisigaw ng papuri, umaawit ng papuri at pagsamba. 1,000 hallelujahs and even 1,000 more. Sapagkat naniniwala po kami, karapat dapat kayo sa pinakamataas na papuri at pagsamba. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan at kinikilala na lahat ng karunungan ay sa iyo nagmumula. At mula po sa panalangin ito ang aming dalangin ng bawat kapahayagan, ng bawat karunungan na makikita namin sa mayaman mong salita ay gumabay sa amin sa pag-aaral po sa mga bagay-bagay na mangyayari sa hinaharap, ang propesiya, at makita namin to sa liwanag ng tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sapagkat nasa amin ang isip ni Kristo, nasa amin ang karunungan, nasa amin ang kapahayagan, hindi kami malilito, hindi kami nalilito, alam namin kung anong kapahayagan ng iyong mga salita. We commit to you this learning time, not only this time, but even the whole series, that everything that will be said and done, all by your grace, for your glory, we pray in the name that is above every name, in the name of Jesus, our Lord and Savior. Jesus, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Linawin ko lang po, hindi po ako dispensationalist. Ako po ay grace preacher. I am a full grace preacher. Tinitignan ko po ang mga nangyayari at mga mangyayari hindi sa perspective ng dispensationalism. Tinitignan ko po ito sa liwanag ng katuruan ng Biblia at sa lente ng biyaya ng ating Panginoon. This is our preliminary session. Magsisimula po tayo tulad ng mga nagtatayo ng mga malalaking gusali. We need to lay the foundation
to this series. Today, we're going to talk about why we need to study end-time prophecy. Dahil ang iba, hindi nila nakikita ang importansya nito, sapagkat iniisip lang nila yung mga pang-araw-araw nilang buhay. Kung minsan ayaw nilang pag-usapan ng mga bagay na mangyayari, sapagkat tila natatabunan po sila ng issue ng mga pang-araw-araw na buhay. Tulad ng mga mataas na bilihin, traffic, isama mo pa ang problema ng baha. Kaya kung gusto nila, kung minsan, mas magandang ito na lang ang pinag-uusapan kaysa sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ako'y naniniwala mahalagang pag-usapan po natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap dahil ito ang ating tanging pag-asa at wala ng iba. Walang pag-asa sa mundo na ito. Ang ating pag-asa ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon at tayo kunin at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan paman. And I believe with all of my heart that we need to find out reasons why we need to talk about this. And of course, as we always do, at the end, we'll give you the live application para ma-connect natin yung aralin sa ating pang-araw-araw na buhay. Let's begin. Let me share with you 4 reasons why we need to study end-time prophecy. Number 1, we need to study end-time prophecy because it keeps our blessed hope alive. Kailangan mapanatiling masigla ang atin pong mapalad na pag-asa, ang hinihintay po nating pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero tandaan po natin na bago mangyari ang katotohanan na siya'y muling babalik, mayroon pong mga propesiya na kailangang mangyari. Because of Christ's finished work, we are not left in fear but in hope. The Apostle Paul calls it the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Titus chapter 2, verse 13. Prophecy reminds us that history is not random, but moving toward its ultimate goal. And what is that? The triumph of the cross, culminating in the reign of Christ as King of Kings and Lord of Lords. Kaya ito pong subject na end-time prophecy is very important. I am telling you, this is extremely important. Why I say so? The blessed hope strengthens us in our trials. Kaya pag may mga pagsubok, may mga challenges, health challenges, financial crisis, trials and tribulation, ang pag-asa na ito nagpapalakas sa atin. Romans chapter 8, verse 18, the Apostle Paul writes, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Referring to the second coming of the Lord Jesus. Kay mga pinagdadaanan po natin, ang mga bayarin, ang mga usapin, ang mga issues, ang mga pagsubok ng kalusugan, pang mag-asawa, pang pamilya, at anumang mga hamon ng buhay, sabi na Apostol Pablo, walang-wala ang mga ito kung ikukumpara sa dakilang pangako ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang ating mapalad na pag-asa. Can you shout amen? Hindi po inilihim ng Panginoon sa atin ang katotohanan na habang nasa mundo na ito, meron po tayong mga pagdadaanan. John 16:33, the Lord Jesus said, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome
the world. Ang katunayan na dinaig ng Panginoon ang kasalanan, ang kaaway at ang kamunduhan ay nagpapalakas sa atin ng loob at nagbibigay ng kapayapaan harapin ang anumang mga pagsubok ng buhay sapagkat alam natin ng mga ito'y pansamantala lamang. Isang araw, tutunog ang trumpeta ng Panginoon at tayo kukunin at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan paman. Shout! Amen! Palakpakan! May kasamang hiyawan! Praise God! Our blessed hope! Our blessed hope! The glorious appearing of our great and Savior, the Lord Jesus Christ. 2 Timothy chapter 3 verse 12, the Apostle Paul writes, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be what? Persecuted. Ilagay sa isip, hindi po tayo natubos mula sa pag-uusig. Tayo natubos sa kasalanan, tayo po'y natubos sa kahirapan, karamdaman at maging kamatayan. Pero habang nasa mundo tayo, hindi po tayo exempted sa mga pag-uusig, mga pagkutsa, mga bashing at mga pagtatawa at mga pang-uligsa at maging sa mga pangungutya na ginagawa ng mga tao laban sa atin dahil sa ating pananampalataya. Ilagay lang natin sa ating mga isip ng mga ito'y pansamantala lamang. Ikumpara sa dakilang pangako ng kanyang muling pagbabalik, sabi ni Pablo, not even worthy to compare with, at ito'y itinuring niyang magaang lang at pansamantala. 2 Corinthians chapter 4 verse 17, the Apostle Paul writes, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Anong tawag niya sa mga pinagdadaanan ng bawat isa? Magaang at pansamantala. Kaya huwag kang masiraan ng loob. Magaang lang ang iyong pinagdadaanan. Mas mabigat ang krus na pinasa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ginawa niya ito alang-alang sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. In fact, kung maintindihan lang natin ang sakripisyong ginawa ni Kristo, hindi tayo magrereklamo sa buhay na ito. Hindi ko sinasabing wala tayong pinagdadaanan, mayroon. Marahil ang iba sa inyong nanonood sa broadcast na ito, merong malubhang karamdaman. Kayo halos baon na sa utang, sa pagtustos, sa paggamot sa inyong malubhang karamdaman. Ang iba sa inyo may pinagdadaan ng pinansal na problema, material na problema, sosyal na problema, at lahat ng problemang patong-patong sa buhay. Pero hayaan nyo pong palakasin kayo ng mangangaral na ito. Magaang lang yan pag ikinumpara natin sa mabigat na krus na kinarga ni Kristo para tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Palakpak para sa Lord. Thank you, Jesus. Shout praise the Lord. Shout hallelujah. Malakas na palakpakan. Praise God. Praise God. Ang tunay na pagsamba ay hindi ang programang inihanda po natin. Hindi ang mga tugtugan, hindi ang kantahan. Ang mga ito'y mahalaga. Please don't get me wrong. Pero hindi po ito ang sentro ng pagsamba. Ang sentro ng pagsamba ay ang kordero ng Diyos. Ang sentro ng pagsamba ay ang krus. Ang sentro ng pagsamba ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang akto ng ating pagpasok, kundi sa pintong binuksan, sa daang binuksan,
bubuksan para makapasok tayo, makataas tayo ng ating kamay, makaawit tayo at makapagpuri tayo dahil sa tinapos na gawa ni Kristo magpakailan-kailan pa man. Shout, praise the Lord! Ilagay sa isip anumang pinagdadaanan ng bawat isa, magaang at pansamantala. Look at the verse again. 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Pagpatung-patungin nyo at pagsamasamahin nyo na lahat ng problema ng mundo, hindi po yan tatablaman lang sa bigat ng krus na dinala ni Kristo para sa atin. Kaya karapat dapat purihin ang Panginoon magpakailan-kailan pa man. He is worthy to be praised forevermore. Hallelujah! 1,000 more! Hallelujah! Forever and forever. Praise God. Isang beses pa, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Romans 8:18 again, the Apostle Paul writes, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Alam niyo po ba kung ano mga pag-aaralan natin sa series na ito? Hanggang sa dulo. We are going to look at the new heaven and the new earth. We're going to talk about the rapture of the church. What will happen after the rapture? We're going to talk about the glorious second coming of the Lord Jesus. What will happen when Jesus returns? Anong mangyayari? Magaganap ang pinakamalaking digmaan sa buong mundo na hindi pa naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pagkatapos, anong mangyayari? Lahat ng ito ay mangyayari sapagkat nakasulat sa Biblia, itatayo ni Kristo ang kanyang paghahari sa mundo ng 1,000 taon. May balita ako sa inyo, kapag naitayo ang kanyang kaharian, millennial kingdom, the Bible tells us that we will reign with the Lord Jesus 1,000 years as priests and kings unto His kingdom. Shout amen. Alam niyo kung saan ang dulo, culmination of the new heaven and new earth. This is exciting. We're going to talk about heaven. We're going to talk about the new heaven and the new earth. Why we need to talk about that? Sapagkat pagod na tayong pag-usapan ang baha, ang presyo ng mga bilihin, ang tumataas na mga bilihin at lahat ng krisis na ito. Konting tiis na lang, mga anak ng Diyos. Babalik na ang Panginoon at kukunin na tayo ng Panginoon at mapapasa Kanya magpakailan-kailan pa man. Do you believe that? I'm sure you do. This blessed hope keeps us anchored in faith, for our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, according to Philippians chapter 3, verse 20. The Apostle Paul reminds us to encourage one another with these words. What words? The very words of end-time prophecy. Ang context po ng 1 Thessalonians 4:18 ay 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. All about the rapture. Nung masabi niyo na yung tungkol sa rapture, ang sabi ni Paul, encourage one another with these words. In other words, yung pong pinag-uusapan nating rapture, second coming, prophecy, sabi ni Paul, nakaka-encourage sapagkat if you're about to give up,
parang gusto mo nang mag-throw in ang towel, parang gusto mo nang sumuko dahil sa mga problema ng buhay. Huwag sumuko, may mapalad na pag-asa ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Shout amen! Number one reason why we need to study end-time prophecy, I believe, because it keeps our blessed hope alive. Number two, because it inspires us to live godly. Kapag napag-uusapan po ang end-time prophecy, nagiging madasali ng tao, nagiging panalanginin, palaaral, at medyo nababawasan ang mga pag-absent sapagkat medyo nakakanti ang kanilang spirituality at nagkakaroon sila ng awareness to live a godly life. Tandaan niyo po, tayo naging banal sa harapan ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi sa ating gawa. Pero matapos tayong gawing banal sa loob ang ating spirito, magsisimula pong ipamuhay at ipakita sa mundong ginagalawan ang kabanalan na mayroon tayo from the inside out. Titus chapter 2 verse 11 to 13. Look at the scripture. The Apostle Paul writes, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." Verse 12, referring to the grace of God, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. And what else? To live self-controlled, upright, and what kind of lives? Godly lives. Tell me where? In this present age. It did not stop there. Look at verse 13. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Habang hinihintay natin ang kanyang mapalad na pagbabalik, at kapag napag-aaralan natin ang mga propesiya, nagaganyak tayong mamuhay ng may kabanalan. End-time prophecy reminds us of Christ's return and calls us to live a godly life. 1 John chapter 3 verse 2 and 3. The Apostle John writes, "Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know." This is what we know. We know that when He appears, referring to the second coming, when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Now listen, let me explain. The moment you got born again, your born again spirit is already like Jesus. 1 John 4:17. Your born again spirit is like God in true righteousness and holiness. The Bible tells us. Ang ating mga kaluluwa ay patuloy na binabago. Ang ating espiritu'y binago na, perpekto na, wala nang kapintasan. Ang ating mga kaluluwa, isip, damdamin at kalooban ay patuloy na binabago. 2 Corinthians 3:18, we are being transformed, renewing of the mind, changing of the emotion, and changing of the action. Gradually, dahan-dahan. And soon and very soon, when we see Jesus face to face, our body will be transformed like His glorious body. Philippians chapter 3 verse 20. In other words, 1/3 of us, our born-again spirit is already like God in true righteousness and holiness. Another 1/3 is in process. And the last 1/3 of our being, which is our body, will soon be like Jesus instantly. Biglang magbabago. Kapag namatay na, babuhayin muli sa kanyang pagbabalik.
Pero pag inabutang buhay, babaguhin sa isang kisap mata ang katawang may kamatayan, papalitan ng katawang wala ng kamatayan. Kailan mangyayari ito? When Jesus returns. Now look at the verse again. Dear friends, now we are children of God. What are we right now? Children of God. That is why we always confess, I am a child of God. Come on, let's say that together. I am a child of God. And that is a very, very important confession. And what we will be, referring to the future, has not yet been made known. Meaning not yet been revealed. But we know that when He appears, we shall be what? Like Him, for we shall see Him face to face. We will see Him as He is. Look at verse 3. Everyone who has this hope. What hope? The hope of His coming. The hope that one day we will see Him face to face. When we see Him, we shall be like Him. This hope, the Apostle John said, everyone who has this hope purifies himself just as he is pure. Knowing that the day of the Lord will come, the Apostle Peter exhorts us what kind of people ought us to be. Paano tayo ngayon na hinihintay natin ang kanyang mapalad na pagbabalik? 2 Peter chapter 3 verse 11 to 12. Letter A. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Referring to us, believers. You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. So anong dapat refleksyon ng mga anak ng Diyos kapag meron tayong awareness of the second coming, awareness of the end time prophecy? Nagiging banal ang pamumuhay. Dahil nagkakaroon ka ng awareness of the second coming, you live godly, you live holy right here, right now. Grace transforms end time prophecy from fear into fuel for godliness. We live holy, not to earn His return, but because of the assurance we have in His second coming. Hindi ho tayo nagbabanal-banalan para makasama sa Kanyang muling pagbabalik. Mali. Ang kasiguruhan ng ating pagsama sa Kanyang muling pagbabalik ay hindi nakasalalay sa ating sariling kabanalan o sariling gawa. Ito'y regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. At yamang tayo po'y tinubos na ng tinapos na gawa ni Kristo, nagsisimula tayong mamuhay ng may kabanalan, hindi para mapremyuhan ang pagsama sa rapture, hindi para mapremyuhan ang pagsama sa second coming, kung hindi ang mga ito ay regalo ng Kanyang katubusang ipinagkaloob sa atin. Nauunawaan po ba natin ito, mga kabiyaya? It's very important. That is how we look at biblical prophecy or end-time prophecy from grace perspective. Number 2, we study end-time prophecy because it inspires us to live godly. Number 3, we study end-time prophecy because it equips us to discern false prophets. Kapag aral tayo sa end-time prophecy, hindi tayo madaya ng mga bulaang propeta. Napakarami pong napaniwala ng September 23 scandal. Hindi po marami ang kumibo laban dito. Pero hindi lingid sa inyong kalaman, nagtalaga tayo ng mga broadcast
bago mangyari ang September 23 at binalaan ko po ang community ng Full Grace at lahat ng pwedeng abutin ng ating broadcast, ito po ay mali. Date setting is wrong. Sinabi ko na po yan sa inyo. Hindi po ako nagkibit balikat. Kahit alam kong pupunahin ito ng ilang mga taong panatiko sa paniniwalang ito na ang rapture. Kinagat ko po yun at ipinaglaban kahit alam ko na mayroon pong magsasalita ng hindi pabor at laban sa akin. I took the position kasi ako po'y naniniwala walang nakakaalam ng araw at oras. Sinabi ko na po sa inyo yan. Kapag may nagdikta ng araw, bulaan. Nakikinig po ba kayo mga kabiyaya? Amen. Kapag may nagsabi ng petsa, red flag, that is false prophecy, false prophet. Walang petsahan, walang nakakaalam. Pero isang bagay ang alam natin, hindi na masyadong magtatagal. Kukunin na tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon magpakailan pa man. Nagkatotoo nga, September 23, walang rapture na nangyari. Bakit? Sapagkat hindi na po yan bago. Kailan po ba matututo ang mga Kristiyano? Lagi na lang nagogoyo, lagi na lang nalilito, lagi na lang pong napapaniwala ng mga bulaang propeta. May petsa eka, may petsa eka. Parang totoong-totoo na eka, ito na talaga eka. Mga kapatid, anong sabi ko? Eka, eka. Pinagpauna ko na sa inyo yan. Hindi po ako natakot na sabihin ko sa inyo dahil sigurado ako walang rapture na mangyayari ng September 23. Kaya nandito pa tayo. At huwag mag-alala. Hindi kailangan mag-date setting, hindi kailangan mag-date watching, huwag niyong bantayan ang petsa. Huwag niyong iset ang petsa. Manindigan lang tayo sa katotohanan na handa tayo palagi. Anumang oras, anumang araw, babalik ang Panginoon. Bigla na lang tayong mawawala at kukunin na tayo ng Panginoon at sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Are you ready? Anong palagi nating sinasabi? In Christ, I am always ready for His return. Kapag handa ka, hindi ka abala sa date setting and date watching. Ang mga nagbibigay lang ng pansin po dyan, yung hindi nakahanda. Kasi natatakot sila na baka mangyari hindi sila nakahanda. Nakahanda tayo. Huwag mag-alala. Yun pong mga tunay na anak ng Diyos, walang iiwan kahit isa. Hinihintay lang po nating makompleto ang bilang ng mga hentil. Talagang may maiiwan. Kasi para lang itong special trip para po sa mga kasama sa katawan ni Kristo. Kaya pag ikaw ay Kristiyano at nasa katawan ka ni Kristo, huwag kang mag-alala. Kukunin tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon magpakailan pa man. Shout amen. This is what we call our blessed hope. Matthew chapter 24 verse 4 and 5. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Why? Look at verse 5. For many
will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. Many will come, and many will be deceived. Kaya kailangan pong inaaral talaga ito. Sa Wikipedia, mababasa po ninyo na mayroon pong 45 na kilalang mga taong tinakasan ata ng bait at nagsabing sila ang Kristo. From 18th century hanggang 20th century, 45. At patuloy na tumataas ang bilang po nito ngayong tayo nasa 21st century. Marami. Ang iba po dyan ay Australians, ang iba dyan ay Puerto Ricans, Brazilian, Americans, at hindi nawawala, Filipinos. Kasama sa listahan. Ang isa po dyan ay nakakulong na. Ang iba po'y nasa labas. At patuloy na ng gogoyo, patuloy na nanlilinlang ng mga tao na di umano sila ang Kristo, sila ang Kristo, sila ang Kristo. Tawag po ng Biblia, bulaang Kristo. Maraming Kristo, pero Kristo-Kristohan. Meron ding Kristo sa sabungan. Sabi ni Jesus, pinauna ko na sa inyo, sa huling mga araw, dadami po yan. Dumadami na. Anong ibig sabihin? Tayo nasa huling mga araw. Palatandaan po yan. Kaya kapag kami nagsabi sa Facebook na siya ang Kristo, malapit na talaga. Kapag dumadami na sila, malapit na talaga. Dahil isa sa palatandaan, marami ang magsasabi, sila ang Kristo. Mga bulaang Kristo. Matthew 24, verse 23 to 24. The Lord Jesus said, then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect, referring to the Jews, will be deceived. Mga kapatid, pag sinabing nandito na, dumating na ang Kristo, wala nang rapture, wala nang second coming, dahil di umano, dumating na ang Kristo. Sabi ni Jesus, huwag kayong maniwala. Dahil maraming magpapanggap na Kristo at huwad na Kristo. Some falsely believe that Jesus already returned in 70 AD. May mga naniniwala na dumating na daw si Kristo noong 70 AD dahil sa nangyari sa destruction of Jerusalem noong 70 AD. At di umano ayon sa kanila, wala nang rapture, wala nang second coming, nandito na daw si Jesus. Ang tanong ko, nasaan? Pati si Jesus, nabaha. Hindi ba? Yung bang sinabi ng Biblia, siya'y darating dito sa ganitong kalagayan? Mga kapatid, they do not understand biblical prophecy. That is ignorance to the highest level. Hindi pa po siya bumabalik. At kung meron man silang pinaniniwalaang bumalik noong 70 AD, ang sabi ni Jesus, ang mga ito'y bulaang Kristo. At ang pag-aaral po sa end time prophecy will help you and equip you to determine false prophecy and false prophets. 1
1 Timothy chapter 4 verse 11. The Apostle Paul gave us this warning. Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Ang mga bulaang mangangaral, mga bulaang mga turo, marami yan sa huling mga panahon. By studying end-time prophecy from a grace perspective, we see how false prophets deny, twist, and distort Scripture in order to deceive. Now listen, let me explain. Ang unang hakbang para dayain ang mga tao ay ipawalang bisa ang otoridad ng salita ng Diyos. Kaya ho ina-undermine nila yun pong authority of the Scripture, so they become the authority. Kasi kung undermine mo ang authority ng Scripture, kahit anong sasabihin mo, yun na ang authority. Step po yan ng doctrine of demons. Natatandaan nyo po ba? Noong pandemic, during pandemic, nag-trend po ito sa social media. Yun pong pahayag ng isang pastor na ang sabi niya, dan, the Bible is not the Word of God. Yun ang kanyang statement noong panahon ng pandemic. Kumalat po yan, nag-trending, at umani ng katakot-takot na pagpuna at katakot-takot na pagtuligsa sa pahayag, the Bible is not the Word of God. Yan po ay pinagpauna na ni Apostol Pablo. Sa huling panahon, may mga taong aalis sa tamang paniniwala at aakapin ang mga doktrina ng demonyo. Isa sa palatandaan ng doktrina ng demonyo, ina-undermine ang authority ng Scripture. Hey, we have to say this outright. The Bible does not contain the Word of God. The Bible is the Word of God. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! That is a very important evangelical statement of faith. We believe in the authority of the Scripture, the inerrancy, the inspiration, the all-sufficiency of the written revelation of God through the Bible. Sola Scriptura. Kapag nagturo ng labas sa Biblia, red flag na po yan. Kapag nagturo laban sa Biblia, red flag na po yan. Sapagkat dapat lahat ng turo nasa Biblia, because we believe the verse is the voice of God. Can you say amen? 1 John chapter 4 verse 1. The Apostle John writes, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Panahon pa nila, meron na. Approximately, some 2,000 years ago, panahon nila meron na. Just imagine kung anong meron tayo sa panahon natin. Mas marami na po sila. At ang pag-aaral po ng end-time prophecy will equip us discern false prophets. Number 4. I'm starting to close. Why we study end-time prophecy? Because it drives us to share the gospel. Kapag nag-aaral po tayo ng end-time prophecy, ginaganahan tayong mag-evangelize. Nagaganyak tayo, na-energize tayo, nadadrive tayo na mag-evangelize, mag-share ng gospel. Romans chapter 11,
verses 25 and 26, letter A. I do not want you to be ignorant of this mystery, the Apostle Paul writes. Brothers, referring to the Gentile brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part, meaning temporary, until the full number of the Gentiles has come in. Verse 26, and so all Israel will be saved. I already explained this to you last Sunday, but I just need to show you again the diagram so you can see in the diagram what I am trying to convey. Look at this. Dito magaganap ang rapture. Nandito po tayo ngayon sa church age. Sa church age, pansamantala, temporary, ang Israel po ay naka-experience ng hardening only for temporary. Until makumpleto ang number of Gentiles sa church age. Kapag complete na ang number ng Gentiles, the church is predominantly a Gentile church. Bagaman mayroon pong mga Hudyo na mga naniwala, but all Israel sa kabuuan ay hindi naniniwala. Pero may mga mangilan-ngilan na mga naniwala. Pag nakumpleto na ang bilang ng mga hintil, ang Israel ay maliligtas. Sabi po sa Bible, kailan po ba maliligtas ang Israel? Dito po sa dulo ng 7 years, which is the Battle of Armageddon. Ililigtas ang Israel sa kamay ng Antikristo, and after that, the Day of Atonement, which is the salvation of Israel. Pero bago mangyari po ang mga yan, magaganap po ang rapture of the church. Kaya pag nakompleto na ang bilang ng hintil, rapture will take place, papasok ang mundo sa 7 years Great Tribulation. Ang tawag po ni Daniel po dyan ay the 70th week of Jacob. Kaya dun sa dulo, maliligtas ang Israel. Mga kapatid, kailangan maging napakalinaw po sa atin nito. Tayo po ay nasa panahon ng church age. Anytime ang rapture ay pwedeng mag-take place. Bakit? Dahil ang hinihintay lang natin makumpleto ang bilang ng mga hintil. At kung inaaral po natin ang end-time prophecy, nadadrive tayo na mag-evangelize. At kapag kaho nag-i-evangelize ang church, the possibility mabilis inaabot ang buong mundo ng gospel. At kapag nakumpleto na ang bilang at nakapasok na ang huling hentil, tutunog na ang trompeta at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Amen. 2 Peter chapter 3 verse 3 and 4. The Apostle Peter writes, knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where is the promise of His coming? Nanunuyaba, nangungot siya, nangiinsulto. Nasaan? Ha 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 ha! Nasaan ang pangako ng kanyang muling pagbabalik? For since the fathers fell asleep, all things continues as they were from the beginning of creation. Now, bakit parang natatagalan? Bakit po kaya? Look at verse 9. 2 Peter 3:9. The Lord is not slow concerning His promise. His promise, referring to the context, the promise of His second coming. The Lord is not slow concerning His promise, the promise of the second coming, based on the context, verse 4, as some count slowness, but He is patient with you, not willing that any should perish, but that all, how many?
that all should come to repentance. Hindi gusto ng Diyos ang sino man mapahamak. Kaya kung natatagalan man ito po ay ang pasensya ng Diyos sa mga kamag-anak ninyo. Pasensya ng Diyos sa mga kaibigan ninyo na marinig nilang mabuting balita at matagpuan nila ang biyaya at habag ng Diyos. Can you say amen? End time prophecy reminds us that every delay is grace. God's heart for souls. Through Christ's finished work, we know our mission is not in vain. Ang bawat matapat na pagbibigay po ninyo, let me say this from our hearts, and even those who are watching this broadcast, sa pamagitan ng inyong matapat na pagkakaloob, sa pamagitan ng inyong matapat na pagkakaloob, kayo po narito sa bulwagan na ito at maging sa mga nanonood ng broadcast ay pagkakataon para maggamit natin ito na maikalat ang mensahe ng biyaya sa pinakamalaking platform sa buong mundo, social media platform. And not to mention to the many places that we can go and bring the most beautiful message, the message of full grace. Can you say amen? 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always, not sometimes, not many times, always give yourselves fully, not partly, not partially, fully to the work of the Lord. Tell me why. Why do we need to do that? Why we need to give ourselves fully to the work of God? Not sometimes, but always. Why? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. From the bottom of our hearts, we want to say thank you for serving the Lord with us. Maraming salamat sa lahat ng manggagawa. Full-time, part-time, volunteers. Thank you so much for working with us. Supporters, givers, and those who pray for us and pray with us that we can together expand this platform to the ends of the earth so we can share the most beautiful message of full grace. Thank you so much. Maraming salamat sa ating sama-samang paglilingkod. Hayaan niyo pong palakasin ko ang inyong loob. Hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito'y gagantimpalaan ng ating Panginoon. Thank you! Thank you! From the bottom of our hearts, thank you. Thank you so very much for serving the Lord with us. Can you say amen? Let's see them again. 4 reasons why we study end-time prophecy. We're just laying the foundation. In the coming weeks, we're going to study end-time prophecy. I'll tell you, this will excite you even more than what you realize. Huwag a-absent, huwag liliban, huwag mag-miss ng broadcast. In fact, mag-invite po kayo ng inyong mga kakilala, kaibigan, sapagkat itong pag-aaral na ito ay pag-aaral from grace perspective. Maaring maririnig nyo ito sa ibang nagtuturo. I don't know from where they are getting this thing, but I can assure you we are getting this from grace perspective. Now, let's look at this again. Ready? 1, 2, 3, 4, 4 na reason why we study end-time prophecy. Malakas, sabay-sabay. Basahin po natin. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Are you convinced? Kailangan po ba talagang pag-aralan ng end-time prophecy?
it's about time to roll your sleeves sapagkat sa mga susunod na linggo, aaralin po natin. Listen, wala tayong palalampasin na bahagi ng end time prophecy. We will talk about the details, we'll talk about everything mentioned from where we are to the new heavens and new earth. All from grace perspective. Now, let me close by giving you the life application. As we always do, alam kong inaabangan po natin palagi yung life application. Ready? Number 1, live in the hope of Christ's return. Mamuhay tayo sa pag-asa ng kanyang muling pagbabalik. This hope is anchored not in our works, but in Christ's finished work. Because He lives, we look forward with confidence to His coming, knowing it is our blessed hope. Can you say amen? His promised return strengthens our faith, steadies our hearts, and fills our days with hope. Number 2, live godly and wisely in these last days. Grace teaches us not only to live godly, but also to walk in wisdom, discerning truth from deception. Through Christ's finished work, we are equipped with the Spirit of truth to recognize what is false and to remain steadfast in the hope of His return. Finally, number 3, I'll close with this. Live to share the gospel urgently, without delay. We have to do this urgently. Time is short and eternity is real. Yet we do not share out of fear, but out of grace, because God's grace drives us. Christ's finished work assures us that salvation is complete. Can you say amen? Amen. Our salvation is complete, and this good news is too great to keep it to ourselves. Sobrang ganda ng kwento ng kaligtasan na we cannot even afford to keep it to ourselves. We must tell this to the world with urgency. Every opportunity is a chance to point others to the hope we have. Let us live with urgency, knowing that every time we share the gospel, we may be reaching the last Gentile to be saved, bringing us closer to the rapture. Can you say amen? Let's see them again. 3, life application. Ngayong alam na natin ang 4 na rason kung ba't kailangan pag-aralan ito, paano ipapamuhay. Basahin natin malakas, sabay-sabay, umupo ng maayos. Basahin ng malakas. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Always remember, now that you know the 4 reasons why we need to study end time prophecy, live in the hope of Christ's return, live godly and wisely in these last days, live to share the gospel urgently. And the big idea is, in Christ, I am always ready for His return. Are you in Christ? You are always ready for His return. Can you say amen? Amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved, and also be ready
for the great return of the Lord Jesus. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Hinihiling ko sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, samahan natin ang mga nanonood sa broadcast na ito, and I am asking you to join them. Taas natin ang ating dalawang kamay, lahat ng narito sa bulwagan na ito. Sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob. Sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binabahagi ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at tayo po'y manalangin. Sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyong nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea?
Are you in Christ? You are always ready for His return. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastoral Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever Charito!